Life is giving. Life is giving. Lahat ng nilalang ng Diyos. At ang Diyos mismo ang nature niya talaga magbigay. Lahat ng nilalang ng Diyos ay nagbibigay. Puno, prutas, kahoy. Mga hayop naman, pagkain, gatas, katuwang. Walang nilalang ng Diyos na hindi nagbibigay. Meron ba din nilalang ng Diyos na hindi nagbibigay? Lahat nagbibigay. Ganda, no? Dekorasyon, sakit ng ulo. Nagbibigay pa rin kahit sakit ng ulo, no? Kahit na problema. Pero huwag tayo yung nagbibigay ng problema. Life is giving. Because God Himself is a giving God. Pero the most important and greatest God has given, wala nang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. At mula ron, ay marami nang naging byproduct ang kanyang pagbibigay. Kaligtasan, kapayapaan, no? Lahat ng yan. The greatest actually is Jesus Christ. Kahit anong i-preach ko dito, ano mga pinagbibigay ng Panginoon, the greatest pa rin ay wala na ang kanyang bugtong na anak. Wala nang tataas sa regalong iyan. Now, isa sa mga byproduct na binigay ng Panginoon Diyos na regalo sa Jesucristo ay ang kapayapaan. Basahin nga natin yung Lucas chapter 2, 11 to 14. Ay siya nga pala, bago ko pagpatuloy, yung burden ng church, tugtin nyo ang inyong mga pangako sa Diyos, ang inyong pledge. Dahil magbabayad na naman tayo ng utang kay General sa akin, sir. No? Pinaalala ko lang kayo, yung mga nag-pledge, tuparin ang pangako sa Diyos. Buwan-buwan na yan. Okay, hanggang ano na yun. Ilang buwan na lang? 4 na buwan na. Pang-5 na to. Pang-6 na to. Okay. Nakikita nyo ng progress, ano? Actually, yung binibigay nyo, hindi na pagpapagawa yun. Utang talaga yun. Yung nakikita nyo rito, mga personal pinang-gastos yan. Kaya sakit sa ulo. Patitigil ko na nga tapos, pag nailawan na, yun. Pag nailawan, hanggang ilaw. At kung lulubin ng Panginoon, makapag-film showing tayo. Kasi yung film showing, yun naman ang budget para sa ating toilet yan. Okay. Last na gagawin ko talaga yung ilaw kasi kailangan natin ito sa Christmas party. After that, talagang yung bulsa ko nakaganon na. Nakalabas na ba? Yung sagad-sagad na. No? Yun. Ganon. Wala na akong i-abono. Okay. Kaya nga sa film showing, magkakaroon tayo ng film showing, hopefully kung kalooban ng Panginoon, suportahan natin kasi ang project naman nun is to build the toilet. Yan. At syempre, ang ating manonood ay mga estudyante ko at ano rin kayo kasi ano yun hindi ako makapag-share sa online classes kasi. Usually, bago ako mag-klase, kaya within the class talaga, nag-share ako. Ayaw mag-share sa online kasi hindi mo alam kung ano ginagawa ng estudyante. Natutulog, nagluluto, no? Iba pinanonood, nag-online game. Kaya yung mag-share talaga, sayang lang laway ko. Kaya this is a time to share the Word of God sa mga estudyante ko. Film showing, and here, they can listen to the Word of God. At syempre, at the same time, ano yung project to build yung mga toilets dyan. Okay. So, in Luke Chapter 2, 11 to 14. Ito ay araw talaga ng unang Pasko, araw ng pangangaroling ng mga anghel. Ang unang nangaroling, ang caroling kasi awitin yan sa Panginoon. Papuri din yan. No? Ang unang nangaroling talaga ay ang mga anghel. Basahin natin ito. Sa Lucas chapter 2, 11 to 14. Okay. Babasahin yung first verse, kayo second. Today, in the town of David, Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Kayo, sa 12. Yun yung regalo, the greatest gift, si Jesus Christ. 13. Suddenly, a great company of heavenly hosts. Wow, choir. Thousands of angels appeared in the sky. Okay. And praising God, tapos. In praising God
And saying, ito yung inawit nila. Kaya, 14. One of the byproducts of gift of God is peace to men, kapayapaan sa puso. Dahil ang tao ay walang kapayapaan kapag wala sa Diyos. Tayo'y puno ng takot, puno ng pangamba, puno ng insecurity sa pangangailangan, sa kaaway, sa evil spirit, sa kapitbahay, sa sarili natin, we are not sure of ourselves. Sa kinabukasan natin, we are filled with fear kasi hindi natin alam talaga ang mangyayari. And lastly, fear of sin, of condemnation. We are condemned. We are good to nothing. Like the devil. Ang mga angels kasi, wala na silang saysay kasi they don't have the salvation. Kaya they know na ginusto nila ang maging demonyo. Hindi sila kalaban ng Diyos. Ginusto nila ang maging oposisyon, maging rebelde, maging adversary. The word Satan means adversary. Adverse, salungat, laging salungat. Yan ang naging nature ng mga demonyo. Anumang salungat sa kalooban ng Diyos, kasalanan. Kaya ang tawag sa kanila adversary. Satan is the meaning of adversary. Lahat na gusto na Diyos, sinasalungat niya. Naglalag siya, lumalag din siya ng mga pangit na bagay. Nagsalita siya, nagsasalita rin siya ng mga mali, ng mga kasinungalingan. Pag-ibig ang inahasik ng Diyos, siya naman puro galit, paghihiganti, no, sa baan ng loob. Adverse talaga ang mga evil spirit there. And they chose it to be like that. Alam nila ang glory ng Panginoon. Kilala nila ang Diyos kasi nakikita nila ang kanyang kaluwalhatian. Subalit mas dinais nila na umupos lagi sa kalooban ng Diyos. And they don't have the salvation. Wala silang salvation. They are doomed to die in hell. They are doomed to hell. Alam nila yon. But to us, nung tayo ay nadaya, tayo ay nalinlang na umupos din sa kalooban ng Diyos. Upos din talaga tayo. Ang naging nature talaga natin ay naging troublemaker din. Yan ang nature ng tao. Matatakotin, madaya, inuuna ang sarili. Yan talaga nature ng tao, inuuna ang sarili. Kaya nga sabi, maging ang Bible, sinabi, maging yung pinakamahinhin na babae, pinakamahinhin na talagang hindi gagawa ng kasamaan at talagang hindi makabasag pinggan o makabasag itlog. Kapag ginutom yan, pati anak niya kakainin. Kasi uunahin ang kanyang sarili. And that is the nature of human being. We are also like the devil, supposed to be. Pero ang kaibahan natin sa devil, God gave us a gift of salvation, who is Jesus Christ. Binigyan tayo ng pabor. Kasi talagang, God knows na hindi pa natin nakita talagang kanyang kaluwalhatian. Yung full glory. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon na kaligtasan at sa magitan ni Kristo Jesus. Nagkaroon tayo ng pabor. Kaya sa awitin, binigyan kayo ng pabor. Rest upon you and peace upon you. Meron na kayong kapayapaan. Wala nang guilt feeling. Babaguhin ang inyong masamang ugali through the Holy Spirit. And you have now a real connection and relationship with God. At yun ang awitin nila. Unlike the devil, they are really for hell. Ginusto nila yon, hindi yung gawa ng Diyos. Tayo, ginusto rin natin yun. Kaya lang, ang favor natin, binigay ng Diyos. And that's the greatest gift. Alang-alang kay Jesus, binago niya ang ating kaluluwa. Alang-alang kay Jesus, binigyan tayo ng Espiritu Santo. Yung nature ng human being, alam nyo, natatabunan yun. Kasi ang nature natin, makasarili, no, mapanira, adverse din sa kalooban ng Diyos, but because of the Holy Spirit, that is the regenerating power
na magkakaroon tayo ng bagong nature. Nawawala yung maging makasirili, nagiging mapagkumbaba at puno ulit tayo ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At yun nagbibigay sa atin ng assurance at kapayapaan. And that is the greatest gift of God to us. Nagbabago kayo. And one of the byproducts, nagkakaroon kayo ng kapayapaan sa puso nyo. Because of the Holy Spirit also. The joy of God through the Holy Spirit gives us peace. Kaya sabi ng Panginoon, yung favor na sa inyo. Ang kapayapaan binibigay na sa inyo ng Diyos na magitan ni Heso Kristo. Because peace is important to our well-being. Ang kapayapaan talaga, nagbibigay sa atin ng well-being yan. Unang-una, health. The greatest and the number one factor ng cancer, trouble sa inyong isipan. Stress. Ano pa yon? Mga depression. Wala kayo pa yan, depressed kayo eh. Relationship. Your spiritual life. Kapag wala kang kapayapaan, trouble din kayo sa relasyon niyo sa Panginoon Diyos. Hindi kayo makapag-pray. Hindi kayo makapagsimba kasi in trouble kayo eh. At higit sa lahat sa inyong health. Malaking bagay po yun. Malaking bagay. Hindi kayo makatulog, lagi kayong insomnia, actually, insomnia minsan sa kakaisip eh. Kasi nga, you are not peaceful. Masyadong iniisip ang pera, kikitay, ng utang, no? Ang kaibigan, ang siniraan nyo, ang sisiraan nyo pa. Kasi your nature is troublemaker like devil. You must have peace in your heart. Jesus Christ must reign in your heart through the Holy Spirit. Health, joy, and security. Actually, wala naman kayo magagawa sa inyong kaligtasan. Sa inyong paglabas nyo, hindi nyo naman hawak ang buhay nyo. Actually, hindi natin hawak ang ating buhay. Kahit ang pinakamayaman, walang security yan as long as there is no God. Ang reyna ng Inglaterra namatay sa car accident, si Diana. Pero yaman-yaman, pero Mercedes-Benz pa yun, talagang fully secure yun. Bulletproof pa yun. Pero namatay sa loob ng Mercedes-Benz. Kasi wala naman talagang security ang sarili mo. Hindi hawak ng tao kanyang buhay. But if you have God, you have a full security in your life. Maraming mga cases sa mga Kristiyano, muntik-muntik nang mamatay, pero diniligtas sila ng Panginoon. One testimony na natutuwa ako, ito nangyari. Ewan ko kung napatutunan ni Benedict, kasi sa Lagro, maraming loko dyan, no? Sinabayan siya, pauwi na yun eh, 4th year yata siya, 3rd year. Kinikwenta niya ito, natuwa talaga ako sa security ng Panginoon. Hindi dapat dedo na sana si Benedict. Naglalakad siya sa Lagro, tapos nilapitan siya ng isang lalaki, kinakausap siya, yung pala, ito'y addict, at sa kanilang prat, kailangan, para makasama ka sa prat, papatay siya o sasaksak siya ng tao. Hindi niya alam yon. Pero God, ang Diyos nagbigay ng katalinuhan kay Benedict para self-defense niya. Hindi yan nag-aral ng taekwondo. Hindi siya nag-aral ng karate. Nung sasaksakin na siya, bilis niya, nailagan niya, tsaka niya, paano niya napatumba? Because God is with him, hindi pa niya kaya o talagang may purpose pa siya. And that is security. Na-secure siya ng Panginoon Diyos. At that time, pwede siyang mamatay kasi papatayin pala siya ng lalaking yun. May dalang kutsilyo. Biro mo, naging karatista sa sandaling panahon. Natuto ng taekwondo. Napatumba niya, sabay takbo. Dinaligtas siya. Because the security of God is with him.
Pero kahit na ikaw ay bulletproof vest, kahit na ikaw ay naka-secure pa ang iyong bahay, matataas ang iyong mga bakod, kung talagang panahon mo na at i-allow ng Panginoon, mamamatay at mamamatay ka. Walang security talaga. Walang kapayapaan. But if you have God, alam niyo, mapipil nyo rin kung hindi nyo papatay. Alam niyo na ito ay kalooban ng Panginoon na iligtas kayo ng Diyos. The only security and peace in your mind is God Himself. Wala nang iba. Peace is very important. It deals with your security, your health, your spiritual life, and your growth in your Christianity. Kaya nga isa sa mga bagay na binanggit sa iririgalo ng Diyos, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Hindi kayo mamumblema sa pera. Diba kasi ang laking problema sa pera. Alam niyo ba ako na-experience ko for 2 years, wala akong sinasahod. Na-experience ko yun. Nabaon ako sa utang na hindi ko utang. Yung sweldo ko na lang, wala akong income sa libro. Wala akong income sa ticket. Kasi nagbibili ako ng ticket eh. Kasi nga, ano yun eh, yung pandemya, yun lang ang malaking patutukon talagang God will give you at rest. Yung only salary ko na lang, ibabayad ko pa sa utang na hindi ko naman inutang. Pero as long as ito'y para sa church, ayoko ng gulo. Talagang sinacrifice ko for 2 years. Experience ko yun. Pero hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Alang-alang sa Panginoon, ayokong maging dahilan ng gulo. Kaya talagang ako na nagbigay, ako na nag-giveaway. And I have peace in mind. I have peace in my life. Kasi hindi ako naging cause ng problema sa church. Hindi ako nag-cause ng trouble. Ikinikwento ko sa inyo, no? Ano lang, yung, ito nagbanggit ko na, no? Church to, dahil lang sa kwarto, nag-away-away, nagmurahan, kwarto lang, hindi naman pareho naman, hindi kanila. Nanginig ang kalamnan ko yun, mula ulang hanggang papa. Kasi, I did not expect it na mag-aaway-away, elder tsaka pastor, nagmurahan. Ay, layas ka agad ako nun. Ayun, ganun. Tapos, sa Sambuanga, ganun din pala. Nagkagulo-gulo sila. Kasi nga, inuuna ang sarili. Inuuna yung sariling pangangailangan. Hindi ang kapakanan ng church. And I have that peace in mind. I have that peace in my heart. Kahit na mawalan ako totally ng sweldo. Wala akong sweldo nun. Because the peace of God is within me. Alam nyo, huwag nyo lang pairalin yung old nature nyo. The peace of God will be upon you. Huwag nyo lang pairalin. Remember your old nature. Yan ay may bahagi ang diablo dyan. Kayo ay makasarili. Inuuna ang kalamnan. Inuuna ang sarili. No? Mapanira. Oppose lagi. Kayo mga oposisyon. No? Mga rebelde. Hindi yan sa Diyos. Yung ba gagawin ng pastor, laging oppose. Hindi nila gagawa. Lagi yung, ang daming sinasabi pero hindi naman tumutulong. Hindi maganda yun sa church. Huwag kayong maging adversary. Alam niyo yung word na adversary? Satan yan. Ang Diyos, hindi niya kalaban si Satan. Hindi niya kalaban yan. Kaya lang, ang nature talaga ng Diablo, laging umuopo sa kalooban ng Diyos. Ililigtas niya yung Israel, inuopos niya, pinapatay niya ang Israel. Kasi ayaw niya yung mga ginagawa ng Diyos. Hanggang ngayon, no? Gustong i-annihilate ang mga Israelita. Pero bago pa man patayin ang mga Israelita sa modern times, 1967, 1948, gustong patayin ang mga taong Israelita. 1967, Egypt, Jordan, papatayin talaga ang mga Israelita. Pero gusto ng Panginoon, i-preserve yan kasi nabanggit niya na ito'y inyo. Inyo itong lugar na to. Hanggang ngayon, papatayin talaga yung mga estudyante, mga ano rin yan mga galamayan ng diablo na talagang gusto. Yung kalooban, laging oppose.
Yan kasi, pero ang Diyos, pag sinabi niya, hindi niya pwedeng sirain. Ililigtas niya talaga Israel. At kasi, ang purpose niya, ito may ginahaba na, bababa talaga si Jesucristo dito, paghahari sa Israel. Inahanda niya talaga yan. He will appear as a king. Real king in person. At ang bababaan niya hindi sa Pilipinas, hindi sa United States, sa Israel. Kaya inahanda talaga yung lugar na yan. Kasi sabi niya, babalik ako. Sinabi niya na yun, di pwedeng ma-oppose yun, hindi nagbabago isip ng Diyos. Bababa talaga siya para maghari dito as a real king. Ngayon, ang Diablo, ino-oppose yan. Ayaw niya maghari. Ngayon, nagtayo pa ng simbahan doon na hindi kanya. Kaya ang trabaho ng Diablo, hindi naman sila magkaaway ng Diyos. Laging oppose. Ito yung gusto ng Diyos, sasalungatin niya yan. Kaya siya tinawag na Satan. Kaya anumang bagay kayo, oppose kayo sa church, oppose kayo sa pastor, nako, ingat kayo. Kakampi nyo ang adversary. Yan ang nature ng tao. Oppose lagi sa kalooban ng Diyos. But if you have the Holy Spirit, mapayapa kayo sumusunod sa kalooban niya. Peace be upon you. Di ba payapa ka na may pagawa sa iyo ang Diyos? Payapa ka kahit na ikaw ay nababawasan ng substance kasi ng kalooban ng Diyos eh. Payapa ka kahit nahirapan ka. For 10 years, so sabihin ko rin sa inyo, payapa ako noon. For 10 years, ang church ko noon, hatid sundok ng Simaon. Pero, payapa ako noon kasi I know it is the will of God. Walang church building kami noon sa Tandang Sora for 10 years. Kasi pinalalayas yung church namin kung saan kami pupunta. Napunta sa junk shop, lumipat yung junk shop, punta kami ng barangay, nagalit yung sekretary kasi daw nagkakalat yung mga members, umalis kami ron. Ang dami namin pinuntahan for 10 years. Alam nyo, nanatili lang yung church because of my Simaron. Hatid sundo lahat sila. Pero hindi ako nagre-reklamo. Hindi ako nangyayari. Bakit ito ginagawa ko? Ba't ganito ministry binigay sa akin? Kasi I have peace in my heart. I know this is the will of God. Yung iba yung pastor dyan, oppose na yun. Sana may stakin ako. Kailangan ako ginagalang ako ng mga members. Kailangan ako susunduin. Pero hindi ko naramdaman yun. Because of the peace God has given you. As long as you are with God, you have peace. Pero pag wala ang Diyos, wala kayo sa kalooban ng Diyos, trouble na abutin nyo. Amen? Amen. Totoo yan. Totoo yan. Pag wala kayo sa Diyos, trouble lagi. Problema lagi. Sakit ang ulo lagi. Hindi lang sakit ang ulo, sakit pa ng katawan. Sakit pa talaga ng dadanasin mo. Because you are not prioritizing God and His will. So, peace is important to our well-being. And the peace cometh from God alone. Kaya nga sa regalo ng Diyos, nung ibinigay sa Jesucristo, kasama lagi ang kapayapaan. You cannot find peace anywhere. Hindi sa bank account. Hindi makikita ang kapayapaan sa kaibigan, sa barkada, sa prat. Nagtataka ako, may mga prat-prat ano. Never ako sumama dyan. Kasi anong purpose dyan? Inuman lang. Anong purpose doon? Konting tulong lang, pero kakalimutan na. Kung meron din na kayo samahan, sasamahan, alam nyo? Church. This is also samahan. Malaki ang benepisyo na sumama sa samahan sa church. God will give you peace in your heart and in your mind. There is troublemaker. Ito. There is always troublemaker. It is the work of God to appease troublemaker. Ang Diyos, hindi niya kalaban talaga ang mga diablo. Mga lingkod din niya yan. Since na trouble din naman ang iniisip nila, sila pinadadala para bigyan ng trouble ang isang tao, ang isang kapatiran. Mga lingkod niya rin yan. Kasi hindi niya pwedeng utusan ang mga banal na anghel.
Lalong hindi niya pwede gawin yun dahil banal siya. Yung mga troublemaker, ng mga espiritu, yun ang inuutusan niya para bigyan kayo ng mga trouble, ng mga problema, ng mga sakit ang ulo, ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok galing sa diablo yan, na inaalaw ng Diyos. Kaya mali yung turo na magkalaban ng diablo, tsaka ang Diyos, hindi. Hindi magkalaban. Nag-uusap nga sila, nagkwekwentuhan eh. Basahin yung Job. Ay, Satan, saan ka galing na naman? Ando, nagparot pa rito, anong ginawa mo? Sumisilip kung sinong bibigyan ko ng problema, kung sinong binibigyan ko ng pagsubok, nagkwentuhan sila, hindi sila magkalaban. Kaya lang ang nature ng diablo, troublemaker na lang talaga. Kaya sabi ng Diyos kay Satan, ganon? Si Job, nasubukan mo na. Bakit na daw? Kayo naman lagi nyo nang binibigyan ng pabor yan Ialaw niyo ko na subukan yan. Sige, pumunta ka, bigyan mo ng pagsubok. Nagmamadali si Satan. Talagang dala-dala niya lahat ng pagsubok. Pagsubok sa pera, pagsubok sa sakit, sa katawan, pagsubok sa relasyon, lahat dinala. Nag-report kayo. Saan ka galing? Kay Job. Anong nangyari? Sinubok siya sa lahat ng bagay. Anong ginawa ni Job? Hindi siya makasalita kasi sinamba pa rin ang Diyos. Sinamba pa rin niya. Napahiya siya. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, bigyan siya ng matinding sakit mula ulo hanggang paa kung hindi niya kayo sumpain. Sige, wag mo lang siya papatayin. Balik na naman yun at binigyan siya na wala na siya, hindi na siya makalakad, puro katina siya, puro mga piksa na siya. Nag-report ngayon si Satan. Kumusta? Wala na siya masabi, sumampa pa rin si Job. Talagang makikita ang pananambahan sa puso. Nasa kanya talaga ang pananambahan. Kaya pinalik naman ng maraming beses, doble-doble naging pagpapala. Ganyan ang Diyos. Bigyan na tayo ng pagsubok, pero hindi galing sa kanyang pagsubok, sa diablo. Bibigyan kayo, ibabalik ang lahat ng mga nawala sa inyo. Because God, hindi siya nakakalimot sa pangako. There is always trouble, but God will, it is His word to appease the troublemaker. In Proverbs 16:7, basahin natin, when a man's way are pleasing to the Lord, kung ang inyong buhay ay nakakalugod sa Diyos, He makes even His enemies live at peace with Him. Di ba, troublemakers nyo, magiging kaibigan nyo pa. Magkakaroon pa kayo ng kapayapaan kasama sila. Kasi, yung buhay nyo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Talagang hindi mawawala ang pagsubok. Hindi mawawala ang troublemaker. Lahat lagi meron yan. Pero, ang technique niyan, always please God. And even the enemy will be your friend. Even the enemy will help you. Matutuwa sa'yo. Because God make him a peace. Sin is the leverage of God's adversary. Siya nga pala, ang talagang kalaban talaga natin, kasalanan. Kasalanan. Hindi si Satan, siya lang yung nag-udyok na magkasala kayo. Hindi ang iyong kapitbahay na chinichismis kayo, hindi yan kalaban. Hindi rin ang mga nangungutya sa inyo. Wala talaga tayong kalaban. Ang unang kalaban talaga natin, kasalanan. Saan magagaling kasalanan? Sa sarili nyo rin. Your decision. Kayo rin. Wala talaga kayong kalaban. Kahit yung mga ayaw magbayad ng utang sa inyo, kahit yung mga nilalait kayo, hindi niya yung kalaban. Ginagamit lang ng diablo yan. Ang kalaban nyo ay yung kasalanan. Kasi once na nagkasala kayo, dire-diretso na yan. Mawawala na sa iyo ang pabor ng Diyos, mawawala na sa iyo Espiritu ng Diyos, yung kapayapaan niya.
At ang diablo, very attractive sa inyo at doble-doble pang ibibigay sa inyo mga trouble. The real enemy of man is sin. Sin is not just in your mind. Huwag kayo maniwala na ang kasalanan ay isip lang ng tao o psychological effect lang yan. Or ang kasalanan ay kasalanan kapag nahuli ka. Hindi. Reality yan. Spiritual reality yan. Yan ay sakit ng espiritu, ng kaluluwa. Kung ang cancer ay real sa katawan nyo, na binabago ang inyong pangangatawan dahil sa sakit, ganon din ang kasalanan. Totoo yan. May effect yan. Yan ang nagbibigay ng pagbabago sa inyong buhay, na maging masama kayo, na magbago ang inyong ugali, na bumalik kayo sa old nature. Sin is a real thing, spiritual. This is a sickness of your soul. Sin. Kaya tunay talaga natin kalaban. Hindi si Satanas, hindi ang mga evil spirit, hindi ang mga kaaway nyo, kundi ang kasalanan. Pero ang kasalanan, nasa inyo rin desisyon. Kaya ang una nyo talagang kalaban, kasalanan. Sin is the leverage of God's adversary. Ingat kayo. Ngayon pa lang, ilayo nyo na yung sarili nyo. Huwag nyong gawing kaibigan ang kasalanan. Dahil kapag naging kaibigan nyo ang kasalanan, kaibigan nyo na rin ang diablo. Friends na kayo. Pero hindi na kayo friends ng Panginoon. Adverse na rin kayo. Opposition na rin ang inyong feeling sa Diyos. Kaya ang una talagang kalaban, kasalanan. Amen. Minsan nakaisip tayo ng mali, pero gagawin pa rin natin kasi ang sarap Yun na nakatik advantage Mahirap talaga. Una talaga kasalanan. Be careful with sin. Sin is the real enemy. But however, ito maganda. Jesus already destroys sin. Sinira na yan. Yun ang maganda naman. And brought peace. Through the death of Jesus Christ and rose in His resurrection, wala na ang kapit ng kasalanan. Kasi kahit ilang ulit tayo magkasala, the favor of God is with us. Napapatawad at nalilinis tayo paulit-ulit din. Nawawala na yung guilt feeling. Hindi na tayo laging kalaban ng Diyos. Konting panalangin at hingi ng tawad, talagang nililinis na tayo. Kung yung Israel nga wala pang kamatayan si Jesus No? Nagkakasala, tapos basta tumingi silang tawad, at doon agad ang pabor ng Diyos. Wala pa si Jesus doon, hindi pa sila nalilinis. Hindi pa namamatay sa kasalanan si Jesus. Pero ang kapatawaran ng Diyos, laging umaapaw sa Israel. Basahin yung Old Testament. Basta nagkakasala sila, pinarurusahan sila. No? Nagkakaroon sila ng trouble. Pero pag once na humingi sila uli ng tawad, andun naman ang favor. How much more na ngayon na Jesus Christ really destroyed sin? The goodness of God, the peace of God, nananatili lang ito. Huwag lang nyo lang talaga peke ang inyong pagtanggap. Huwag lang talaga paimbabaw ang inyong pagiging Kristiyano. Because the goodness of God, nananatili na sa buhay natin through the Holy Spirit. Kaya nga, nananahan sa inyo ang Espiritu Santo kasi banal na kayo. Ang Espiritu Santo, hindi ba nananahan sa mga banal na bagay? Lahat ng mga pinasihan ng Espiritu Santo, banal. The time na tinanggap niyo si Jesus at ang Espiritu niya ay nananahan sa iyo, you are holy. At paano, nagkakasala pa rin ako, you're still holy. You're still holy. And that is the goodness of God. Huwag nyo lang talagang masarapin o gustuhin ang kasalanan. Talagang wala rin kayo kapayapaan. Kasi nagko-conflict yan. Yun naman ang trouble. Always reminding you, yun yung conscience na lakas-lakas na ayaw mo pero gusto mo. Na hindi mo malaman, lalo ka magkaka-trouble na para kayo nasa alon, yung sinasabi sa Bible, na hindi mo malaman ang gusto mo. Huwag kang aasa rin sa Diyos kapag di mo alaman ang gusto mo. Kailangan mag-settle ka sa Panginoon Diyos. Sundin mo kung anong gusto ng Panginoon. Nandun pa rin ang pagsunod.
Kahit na sabihin mo, pinatawad ka, kahit na sabihin mo na, ikaw'y banal, you still have to follow the will of God. Ang kagandahan nun, nabubura lahat ng ating kasalanan, nalilinis. Jesus destroys sin and brought peace in our heart. Kaya you receive the gift of peace through Jesus Christ. The only way to have peace in your heart, security in your heart, health in your life, is Jesus Christ is living in you. Nais ko lahat kayo magsitayo. Always remind the greatest gift of God, si Jesus Christ, sa buhay mo. Always remind yourself that the Holy Spirit of Jesus Christ is in you. And that gives you peace. That gives you power. That gives you security and health. Panginoon, salamat sa gift na to. The greatest gift talaga ay si Jesus Christ. And the gift, the byproduct of your gift in our life is peace, joy, love. At kasabay dun sa aming physical na katawan ay kalusugan, kagandahan, Panginoon, kaayusan. Kaya naman, sa gift na to, Panginoon, kami rin naman ay maging tapat sa inyo. Lord God, maging faithful kami, Lord God, na pangalagaan ang regalong ito. Maging faithful kami na mahalin, ingatan ang regalong ito sa buhay namin. Huwag namin kayo, Lord God, masaktan. Huwag namin kayo, Lord God, ma-oppose. Huwag namin kayo, Lord God, na mabigos sa kalooban niyo sa aming buhay. Taas po natin ating mga kamay. Ang Diyos na puno ng pag-ibig. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na tumawag sa iyo. Ang magbigay ng kapayapaan sa magitan ng banal na Espiritu at sa magitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. God bless you.